Magdamag na lang huli ng isda, sila Peter, mga eksperto eh. Hanggang sa tumaas ang araw, wala silang nahuli. Dumating si Jesus at nakiusap, napahiramin ng bangka. Wala siyang pulpito, kagaya nito, no? Ang pulpito niya yung bangka. At siya ay nasa bangka at nag-preach sa mga tao. Pagkatapos niyang mag-preach, kinausap niya si Peter. Sabi niya, Peter, pumulaot kayo uli. Ihulog niya yung lambat. Hindi po agad sumunod si Peter. Sapagkat si Peter, magdamag po kami master ng huli. Wala po kaming nahuli. Tingin po kay Pastor, mataas na po ang araw, tirik na ang araw. Mas mahirap manghuli ng isda. Kaya gabi sila nangingisda. Pero sabi ni Peter, Luke chapter 5 verse 5, pero Lord, ayon sa salita mo, sige, inihulog ni Peter yung lambat. At alam na po natin yung nangyari. Halos magkansisira. Yun ang Tagalog eh. Halos masira ang lambat sa dami ng nahuli. Pastor, gaano karami? Kumaway ang mga kasama ni Peter at sabi, isang bangka pa. Hindi kasya sa isang bangka ang nahuli namin. Hindi po ito ordinaryong bagay. Ito po'y himala na gawa ng Diyos. Naku, mahina po ang palakpak natin. Tanong, anong reaksyon nito? Ano ang impact ng miracle kay Peter? Kanina pa po sila magkasama ni Jesus sa bangka eh. Pero nung makita ni Peter yung miracle, napaluhod si Peter, ano? At numarap siya kay Jesus sa bangka. Matagal na silang nag-uusap dun eh. But now Peter saw the miracle and he said, go away from me, Lord. I'm a simple man. Sabi niya, Lord, lumayo ka sa akin. Ako'y isang masama. Sabi ng Lord sa kanya, Peter, huwag kang matakot. Mula sa araw na ito, hindi ka na manghuhuli ng isda. Mga kaluluwa na ang dadalin mo at uhulihin mo para sa kaharian ng Diyos. Again, mga familiar story po yan. Nababasa po natin yan. Pero bakit ginawa ni Jesus yung miracle? Mula po nun, iniwanan ni Peter yung bangka. Iniwanan nila yung kanilang hanap buhay. Sumunod sila at naglingkod sa Panginoon. Tanungin niyo pong kwento ng mga pastor na narito ngayong gabi. Ang bawat isa may kwento. Bakit tinalikuran ang kanyang kurso? Bakit tinalikuran ang kanyang magandang karir? Narinig nila ang panawagan ng Lord. Narinig nila ang calling ng Panginoon. And they abandoned everything. They left everything. Alam po nyo, nung nagsisimula ang JIL, mga dekada 80, ako po yung nag-full-time, dekada 1987. Nagpapastor na po ako sa Hagunoy, part-time, 1985. Ayoko mag-full-time. Sabi ko, pwede naman ako maglingkod sa Diyos kahit hindi full-time eh. Kasi iniisip ko, pag nag-full-time ako, paano yung mga anak ko? Paano kami mabubuhay at that time? But the calling of the Lord is very strong. And ang sabi ko lang, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Susunod ako sa iyo. And during the time, wala namang ino-offer ang church eh. May love gift, nakakarampot, hindi sasapat. Pero naniniwala kang kayang mag-provide ang Diyos. Somebody say amen. At tanungin niyo po ang mga pastor, kung nagutom sila, ang Diyos ay naging matapat sa lahat ng panahon. Pakipalakpakan po natin ang Diyos. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing. Parang gusto nyo pang kumanta, mahaba pa. Mamaya na lang ho. Sumunod na po sila Peter. And then, ginagamit po ng Diyos ang mga himala para tawagin po tayo.
In the case of Peter, yung miracle na yun, may impact sa kanyang buhay. Hindi ko alam kung ilang mga miracle na ho ang nakita nyo. Ano po yung impact ng mga miracle na yun sa inyo? Tumaan lang ba yung miracle? Nakalimutan ba natin yung himala na ginawa ng Diyos? Masarap pong balikan yung mga miracle na ginawa ng Diyos na nakaraan sa atin eh. Nag-provide po ba ang Diyos sa inyo? Kanina mo, may nagpa-pray sa bahay sa akin. Sabi ko, bata lang yung pagpipray eh. Sabi ko, alam mo anak, hindi ko kasi naranasang isa man sa mga anak ko yung na-ospital sa buong panahon ng aming buhay. Hindi kami napunta ng ospital. Siguro takot kami sa ospital, wala kaming pa-ospital. Ang merong lang kami ay pananampalataya. Wala po akong anak na na-ospital sa buong panahon. Pero nagpapadoktor po kami, of course. Uminom kami ng gamot. But through the years, the God we serve here in JIL, hindi lang tayo pinagpala, pinanatili tayong malusog at malakas ng ating Diyos. Masasabi niyo ho bang amen? God is faithful. Ang Diyos ay matapat, nagpapagaling,